tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conchi. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Hiwaga ay taglay niya, kapangyarihay walang kamatayan. Sa kanya nagmumulang buhay, siyang bumubuhay kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Maliwanag ang paalala ng Ama at hindi nawawala ang pagpapagunita niya. Patuloy siyang nag-aadikang tao sa lupa'y mabahaginan niya pawa ng tunay na pangunawa. Kaya naman ang mga anak niyang sa kanya'y tumatanggap at tuwirang siya'y hinahanap, siya'y lubos na nasusumpungan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa unang aklat ng Makabeo. Ang mga kanang kamay ng hari na inatasang piliin ng mga taong sumamba sa mga Diyos-Diyosan ay nagtungo sa lungsod ng Modin upang utusan ng mga taga-roon na maghandog sa mga dambanang pagano. Maraming Israelita ang lumapit at nagtipon-tipon sa paligid nila. Naroon din sila Matatias at ang 5 niyang anak. Nilapitan si Matatias ng mga kinatawan ng hari at sinabi, "Ikaw ay pinunong iginagalang dito na sinusunod ng iyong mga kaanak. Manguna ka at sa pagtupad na utos ng hari, gaya ng ginawa ng mga Hentil at ibang mga Judea at Jerusalem. Gawin mo lamang ito ay tiyak na mapapamahal ka sa hari, pati ng iyong mga anak, at gagantimpalaan ka niya ng pilak, ginto, at iba pang kaloob." Ngunit malakas na sumagot si Matatias, kahit lahat ng Hentil ay sumunod sa hari, at dahil dito'y nilabag nila ang relihiyong ipinamana ng kanilang mga ninuno, kami ng aking sambahayan at mga kamag-anakan ay tutupad pa rin sa tipang ibinigay sa aming mga ninuno. Huwag nawang ipahintulot ng Diyos na sumuway kami sa kanyang mga utos. Hindi kami susunod sa gayong pinagagawa ng hari at lalo namang hindi kami magtataksil sa aming relihiyong kailanman. Katatapos pa lamang na magsalita ni Matatias ng isang kapwa Hudyo ang kitang-kitang lumapit sa dambanang nasa Modin at naghandog bilang pagsunod sa utos ng hari. Nang makita ito ni Matatias, nag-alab siya sa puot. Nilapitan niya ito at pinatay sa harap ng dambana. Pinatay rin niya ang sugo ng haring pumipilit sa mga tao na maghandog sa dambanang pagano.
Pagkatapos, sinira niya ang dambana sa ganitong paraan. Ipinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa kautusan, gaya ng ginawa ni Pines nang patayin niya si Semory na anak niya sa Lut. Marami ang taong nakikipaglaban sa kanilang pananampalataya. Sa pananalig nila ay nagsasabing Diyos Ama, Panginoong Hesukristo, sinasamba kong totoo. Ngunit paano nila sinusunod ang kalooban ng Ama? Paano nasusunod ang kagustuhan niya? Paano pinakikita at sinasalarawan ng batas niya ituntunin ng mabuti at kabanalan ang handog niya? Mga minamahal, lahat ng anak ng Amang nakadamat nakakilala sa Kanya mula sa simula, pinakipaglaban ang pananalig at pananampalataya sa Kanya. Subalit, marami pa ring narisya, kaya't ibinaba ang anak at isinugo sa pagkakatawang tao. Pinakita ang katapatan kung paano ang pagtitiwala sa Ama. Pinakita ang pakikipagtotoo kung paanong sinusunod ay siya. Pinahiwatig kung paano ang pagsunod at pagtalima ng ganang Kanya. Isinalarawan ang pag-ibig niya. Ipinadama ang pag-ibig niya. At isinabuhay ang mga aral at salita niya. Ilan kaya sa panahon ng Espiritu ang wikay Panginoon ko at Ama ko, ngunit ang gaway labag sa kalooban nito. Mga minamahal, kay sarap mabuhay sa katotohanan, kay sarap mamuhay sa katotohanan, kay sarap namin ang kalooban ng Ama, at kay sarap makiisa sa Espiritu niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Bakit nga ba pinagtatalunan ng tao ang pananampalataya? Samantalang wala namang itong ikadudulot ng maganda. Ano kaya't ang gawin ay ipakita na lamang sa Ama kung paano sila'y anak nga niya? Sa gawa, makikilala. Hindi sa salita lamang, sapagkat kahit ang masama, marunong magsalita ng maganda. Kahit ang masama, nakagagawa ng mabuti. Ngunit kaiba ang totoong mula sa Diyos Ama. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal ko. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Sumisilay ang araw, napasisilay din ang buwan. Ang lahat ng bituin ay nalalaganap at naipapasilay din. Ano nga bang hindi napasilay ng Ama sa taglay niyang liwanag na kabutihan? Ano nga bagang hindi niya nagawa sa taglay niyang kapangyarihan? Ano nga baga ang di pa niya pinadama yamang siya'y mapagmahal? Samantalang ang tatlong liwanag na tinitingala lamang ay kanyang naibibigay para masilayan ang mata nang may liwanag ang mga mata. At ang salita niya naman, makilala ng mga may unawa ang isip nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Sukatin mo man ang karagatan, gaano ka man katibay at katatag na nilalang, di mo masusukat ang kalaliman kung saan dako naroroon ang tinatawag na pwersa ng bundok at pwersa ng dagat. Sapagkat wala ngang nakaaarok at makasusukat ng lawak at lalim ng lahat, maliban niyaong Ama
na bumuhay sa malalim at mababaw, na nabuhay ang mababaw at malalim, at nalikha niya ang lahat ng may buhay, at ang may buhay ay kanyang hinahanap man din niya. Sapagkat ang layo niya, malikom ang kanya, matipon ang kanya, maparoon sa kanya ang mga kanya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sa takdang panahon, na lupang katawan ay papanaw at mamamatay magbabalik sa alabok upang maging totoo na ang tao'y mula sa alabok at magbabalik sa alabok. Yaon na nga ang katotohanang tao ay alabok. Ngunit nang dahil sa Espiritu ng Amang inugnay niya't nabuhay ang tao, kaya magpahanggang ngayon at sa panahon at darating pang panahon, ang layon at nasa ng Ama, Espiritu niya, ang kamti ng mga anak niya. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Dahil tapat at dakila ang Diyos, hambing ka sa bata na yan nang ikay paslit pang kandong-kandong ding ng magulang nyo. Gayon ka rin. Ngunit ngayon di ka nakakandungin. Ahagkan ka na lang, yayakapin. Subalit di ka na dapat nang kandungin pa. Ngunit ang Ama, lahat ng anak niya ay nasa kandungan niya. Sapagkat patuloy niyang kinakalinga at di nawawalay ang pagkupkup niya. Kaya't kung siya'y nadarama, kay saya't kay sigla ng puso ng bawat isa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Sapagkat isinugo ang tagapagligtas, ibinaba ang espiritong diwa ay tapat at totoo sa lahat, kaya pumipiling sa taong tumatanggap at nakapananahan sa taong kanyang mga anak. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya't katulad ng mga sa unang panahon na kung papaano pinipilit ng kapwa-tao nila na sumamba at sumunod sa hari, ngunit mali naman ang gawa. Oo nga naman, kung may tao kang kaisipan at alam mo ang ginagawa mo at kilala mo ang Diyos na tinatawagan mo, bakit mo naman ang kapwa mo'y kailangang pasunurin sa'yo? Pasunurin mo sa Ama at pakilala ang Ama. Kapag magkaisa kayo't patuloy na sumusunod sa Kanya, nagmamahalan kayo, masaya kayo. Di ba ga? Kaya ang bawat sumusunod sa Ama at kinikilala ay siya, maligaya puso nila. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Totoo ba ang Diyos? Ang bilis ng pangyayari, ang bilis ng panahon. Diyan lang sa mga palay na yan, makikita niyo ang pagkilos ng Ama. Binahaman, nabahaman, ang gustong buhayin niya ay nabuhay pa man din. At ang nais niyang pagbungahin ay nakapamunga at nagsibunga sila. At ngayon, eto na, may makikita ng pag-asang gagapasin na, isang araw naman sila. Ganyan din naman ang tao. Kahit ano ang mangyarit, ginawa ng Amang pinahintulot na mangyari sa buhay mo, ngunit patuloy na buhay ka, nadidiligan ka niya, nahahasikan ka niya,
nasisikatan ka na ng araw, nasisikatan ka pa ng liwanag niya, abay, di ba mamumunga ka rin sa takdang araw? Sapagkat hindi kanya aalisan ng bunga, yamang anak kanyang sa kanya'y kumikilala. Ang may pandinig ay nakarinig. Ano ba ang hinihintay na bunga ng bawat anak ng Ama? Paano ba pinaglalaban ang pananampalataya nila? Magiging isa ka lang bang patangay-tangay? O isa kang tatangay-tangayin ng hangin, ngunit di mo alam kung saan ka papadpad? O ikaw yung isang alam mong matatag at matibay ang Ama mo, kaya sa Kanya ka kikilalang ganap. Buhay ba ang Ama? Kaya't kung papaano ka kumikilala at sa Kanya'y tumanggap, di ba't maligaya rin ganap ang puso mong tumitibok na siyang nagpapatibok, ang damdamin mong siya ang bumubuhay para ikaw ay maging galak ang matanggap. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Sa dakong ito, makapagninilay kayo, datnan panawan. Ngunit, habang buhay ang dambanang ito, may darating, may lilisan. Ganyan din ang pananim. May inaani, may nagtatanim. May umaani, may magtatanim. Tama baga? May tinatanim, may inaani. May nagbubunga, mayroong bubunga pa lang. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, lahat nga ay may takda at walang nagtatakda sa hiwagang gawa at mahiwagang gawa, kundi Diyos na dakila. Kaya't wala ka bang bunga ngayon, ngunit buhay ka pa at nabubuhay ka pa. Maaring isang araw pasibuli ng Ama ang mga bungang matatamis sa iyo at makapakinabang din ang kapwa mo at malasap nila ang tamis na dulot ng bunga mula sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Ano yung bunga na yon? Ang bunga na hinasik sa inyo, na tumubo naman at nagsitubo sa inyong matatabang lupa. Ano yun? Ang salitang banal na nagsisilbing liwanag, kaya kayo'y mag-aani ng gala. Ang salitang banal na nagsisilbing lakas, kaya kayo'y mag-aani ng lakas. Ang salitang banal na nagsisilbing kalakasan, kaya kayo'y mag-aani ng kalakasan. Ang salitang banal na nagsisilbing pag-asa, kaya kayo'y mag-aani ng pag-asa. Ang salitang banal na nagsisilbing kasaganaan, kaya kayo'y mananagana sa takdang araw. Walang hindi magbubunga kapag buhay ang puno nila. Kaya habang nabubuhay, ang lahat ng tao'y buhay ding umaasang may magagawa ang Ama. Kaya't ang matibay at matatag na pananampalataya na tulad sa unang tipan, na pinaglaban ang katapatan sa Ama, na pinaglaban ang pakikiisa sa Kanya, kaya naman, batid nila ang tama't tumpak at nagagawa nila ang marapat. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Paano ba manlalamig ka? Paano ba nagiging daan ang panlalamig ng pananampalataya mo? Ano ba ang nagiging dahilan ng panlalamig sa pananampalataya mo? Ang Diyos ba? Ang Ama ba? Hindi. Marami. Kung nakikinig ka sa kapwa mo at di mo nasusuri ang ginagawa mo, di mo sinusuri ang gawa ng kapwa mo, patuloy nakikinig ka sa salitang kapwa-tao. Kapag tinatangi mo yung kapwa-taong nangungusap sa iyo at pinakikinggan mo, ngunit hindi mo na itangi ang masigit na may magagawa sa buhay mo, kaya nagtatalosira ka, nanlalamig ka, sapagkat di mo nakakamtan ng dapat kamtin mo nang dahil batid ng Ama, di ka ganap at totoo sa Kanya. Sapagkat ang nais mo'y makipagtotoo ka sa kapwa mo, hindi sa Kanya. Ngunit lahat ng nakikipagtotoo sa Kanya
Masaya't maligaya ang puso nila at walang litong isipan, hindi nagugulumianan, hindi nagkakabala ang anumang iniisip nila. Sapagkat yamang amang tinatawag, hindi sila marunong manira ng kapwa at di sila naninira ng kapwa-tao. Hindi sila nagpapasakit ng loob ng kapwa nila sapagkat hindi nila alam kung paano magpasakit ng loob sapagkat di nila ito ginagawa. Ngunit ang hindi totoo at ganap sama, walang alam kundi siraan ang kapwa-tao sa kabila man ng maraming nakitang pagpapakbago at pagpapakatotoo sapagkat hindi nila kayang tanggapin may malalamang at lalamang sa kanila. Ngunit nakikita ng Ama kung sinong mga anak niya at batid niya ang totoo sa kanya. Yan ang pawang katotohanan. Katulad din sa gawain ito, hindi naman lahat ng naririto totoo damdamin nyo. Hindi lahat ng naririto, kapag sinasambit ng Espiritu ko kay Constancia, ganito at ganyan, tanggap na ng puso't isip nila. Kapag may nakausap silang totoong tao, wika nila, at kapalagay nila tapat silang tao, na iiba na pag-iisip nila. Sapagkat siya unang patuto, kayang pihitin ang paniniwala kung di paganap. Ngunit kapag totoo, tapat ka na. Sino man ang sa'yo'y pumihit, alam mo nang matuwid, alam mo nang tama, kaya ang Ama ang siyang iyong uunahing ganap. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Yan ang pawang katotohanan, mga mahal ko. Kaya't hindi hinihingi ng pagkakataon na sabihin ninyo, dumito ka at dito ako. Ang hinihingi ng pagkakataon, magsuri kayo tao, sa puso't isip nyo, magpakatotoo kayo. Sapagkat iba ang tao, iba ang Espiritu Santo. Kaya't ang taong nasa Diyos Espiritu, isip niya'y payapa, hindi patangay-tangay, na parang ipang lumilipad, pinapadpad ng hangin. Kaya't walang timbang, walang katimbang-timbang. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sulong, tanungin ko kayo. Ano ba ang ginawa ng isang Hesukristo? May masama ba? Ngunit, anong ginagawa ng masasama? May mali bang ginawa ang isang Hesukristo? Ngunit anong paratang ng mga mali ang gawa? May di ba totoong sinambit ang isang Hesukristo? Ngunit ano ang sinasambit ng mga di totoo? Nagparatang ba ang isang Hesukristo? Bakit nakapagpaparatang sa kanya ang di tapat na tao? Gayon din sa gawain ito. Tumitig man kayo ng tumitig, ano man ang napalanyo't nakamtan, kapag napihit ang isip nyo, tao nyong pinakinggan na katulad ng kapwa nyo, wala na rin lahat ang nagawang ng mabuti sa dakong ito ng kapwa nyo, sapagkat iba na ang kaisipan nyo. Kaya't naghahanap kayo na ligaya, maging ganap, maging totoo. Paano nyo ito tatamasahin? Kayo mismo, hindi totoo. Mga mahal, hindi ito pasintabi para sa ilan, ito'y pangkabuuan at sa buong sanlibutan. Kaya't lahat ng anak ng Ama, kilalang kilala siya at nakikilala siya, hindi sa gawa ng kapwa-tao, kundi sa gawa niya. Hindi kinikilala kapwa-tao sa ginagawa niya, kundi sa ginagawa ng Espiritu niya. Hindi pinakikinggan ng kapwa-tao nang dahil salitang tao at kwentong tao, kundi sa salita niyang nagpapasigla ng pananalig nila. Kaya't ang lahat ng nakikinig sa kanya, lumiliwanag ang diwa, nababago ang isip, damdamin ay nagagalak, puso'y nangingibabaw, yaong pag-ibig. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kahabag-habag ang pinagmumulan ng mga salitang hindi nararapat. Kapag binalik at sa kanya'y tinama, noon niya mararamdaman kanyang kamalian. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam,
nek karameneyahana, tulad ng naganap sa panahon ng kasaysayan ng mga anak ng Ama na ninuno niyong naturingan. Pagharian kayo. Ay, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kahirap nga namang pumili ng tao. Ano po? Ano po? Kayo po ba bilang tao, hindi kayo nahihirapang pumili ng kapwa nyo? Bilang tao, mahirap pumili ng totoong tao. Ano po? Sapagkat kaharap mo ngayon, nakatawa, hindi mo alam pala, tawang aso, asal kabayo, nanunuwag, nakalabaw, pag nakatalikod kay sinusumba, ahas na tumutuklaw. Buhay ba nga ma? Subalit wika nga, pagkalakas-lakas man ang kalabaw, may kamatayan. Pagkatapang-tapang man ang ulupong, may ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Masaya ba kayo? Naunawaan niyo ba ang kwento sa aklat ng Makabeo? Di ba? Masaya ang buhay kapag ang pananampalataya mo'y ka ba? Kailangang ibaba ang paat ang ulo mo tumungo. Buhay ba nga ma? Kaya laging tatandaan, hakbang ng paay diretsuhin at tungo ang ulong sa may sumamba, kumilalang lubos sa kanya. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat ang wika nga, kailanman ang baligtad ay di maitutuwid at sasabihing matuwid, baluktot naman. Kailangang maitama muna yung diretso, yung pagkadiretso, bago sabihin siya'y diretso nga at matuwid. Kaya lamang may mga taong baluktot, pilit na matuwid sa kanila. Kayo, maitutuwid niyo mong tinanggap ang Ama sa puso mo, ano nararamdaman mo sa puso mo? Pagdaramdam pa rin ba? Halimbawa, matuwid mong tinatawag ang Ama, nakapagsasabi ka pa ba ng di mabuti sa kapwa mo? Matuwid ka ba niyan? Buhay ba ang Ama? Kaya, ang wika nga, magagawa ng lahat ng taong gusto niya, masasabi ng taong lahat ng alam niyang sabihin, ngunit alam ng Ama ang sa kanya gawa at salita. Sumay kain, wag sa pananampalataya mo. Sapagkat kapag sa pagkain ka ng lamig, busog ka pa rin kahit na matindi ang pagkakahimbing mo. Ngunit kapag ikaw ay hindi busog sa pananampalataya at di matibay ang pananalig, kahit busog ang tiyan mo, magugutom ka at sasakit ang tiyan mo.
Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, talinghagang naturingan, bulay-bulayin na lubusan, di ganang katauhan, yaong pinagmumulan man din niyan. Kaya't kung tunay na espiritong banal, ang sa katauhay taglay, mawawawaan lahat yaong sinambit ko. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin, sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaway, kukubkubin at gigipitin ng magkabi-kabila, wawasakin kanila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong moog. At ni isang bato'y wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Bakit gayon ang tinuran? Sapagkat isinugo ang tagapagligtas, tinakwil ng mga diganap at marapat, sapagkat ang nakita nila ang tama nilang gawa, ngunit lisya sa pananaw ng Amang dakila, sapagkat ang nararamdaman nila, ang damdamin nila hindi yaong damdamin ng Ama. Kaya't daratal kung kailan abala sila at abalang-abala, doon mapapakita ng Ama kung paano siya gumawa ng kaiba. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karamanayahana, nek karamanayahana, nek karamanayahana. Abala ka ba sa maghapon? Ngunit di mo naalala sa pagkaabala mo ang may buhay na kaloob sa iyo? Baka kung kailan ka abalang-abala, doon naman dumatal ang nais gawin ng Ama. Paano ba? Kaya, huwag kang magpakabala sa anuman. Gugulin mo muna ang isip mo sa mabutit kaparaanan niya'y kakamtin mo rin naman. Buhay bang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya't kung minsan may taong abalang-abala, sabi nila, kanina kay nakikita ko pa lamang iyang takbo ng takbot. Sabi niya, malakas ako ba't ngayon binalitang nakatumba? Yun ang Ama. Kaya, anong magaling ka't lakas ay sa iyo? Kapag ginusto niya, wala lahat ito. Alam kong may magagawa ang Ama. Subalit, pasubali niya. Gagawin ba ito niya sa iyo? Samantalang sa puso mo'y siya. Gagawin ba ito sa iyo? Samantalang isip mo'y siya. Gagawin ba ito sa iyo? Samantalang siyang sa iyo. Kaya anong gagawin niya sa iyo kung anong makaaaliw sa iyo? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahit ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahit ka na. Bawat araw
umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa, to the max na galak ang Ama. Pagkat winika niya, mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Ayang pinapad tay lamang pakikitungo. Kay sarap ng sasambitin, pagtalikod ay gayon din. Kay sarap na masilayan, tapat na puso ng bawat isa. Subalit nakababagot at tunay na nakagagalit. Yaong taong kunwari matwid, baluktot naman ang isip. Kay hirap ngang ituwid, yaong taong hindi ganap. Kaya't di mo maririp, taong hindi nagiging tapat. Yaong sa'ki sinasambit at sa akin nililirip, sapagkat walang taong matuwid maliban magpakatuwid. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alala umbaga, kaya nga't hindi lahat ay pinabatid sa anak ng Ama. Yaong di nila maabot at matarok na tuwina. Katsiya'y noon, ngayon at kailanman, walang kamatay at di mapaparam sa sanlibutan. Kaya't gawa niya'y kay inam kahit kanino man, sa totoo at tapat sa kanya'y mararamdaman. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumainyong kapayapaan, aking mga minamahal. Sa tuwin ay paalala lamang, may wakas at hangganan, yaong lakas niyo at buhay. Kaya't, espiritong di nyo nasisilayan, huwag nyong lilangin kailan paman. Taong inyong nakikita ng mga matang may liwanag, magagawa niya ay nakikita
inyo kung paano ito wiwikay ng tao at lolobohin, gugustuhin pasakitan kayo para patamaan lamang at salita ko'y gawin ito. O tao, magpahanggang ngayon din nyo pagganap kilala kung sinong gumagamit kay Constancia. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat ang may pandinig ay nakarinig, ang may matay nagliwanag, ang may pandamay nakadama, nasuri niya yaong Ama. Ay, buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Oh, aba. Nakatulog ano? Diba? Oh, mahal mo ba yan? Mahal mo ba yun? Abay, pagmasdan mo na lang sila. Ilang taong ka na ba? Ilang taong ka na? Bata pa, no? Ilang taon na sila? Magaling ka pa ng mag-alaga, no? Magaling ka bang mag-alaga? Kasama mo rin sila. Isasama mo rin sila. Ah, ganon. Oh, sige, sama mo. Kung may sasakyan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. O, paano po?